Isang binata minaliit, binoli at ipinahiya dahil lang sa mahirap. Isang kwentong inspirasyon na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Tungkol sa isang lalaking dating janitor sa ospital na kalaunan ay naging matagumpay na doktor. Kilalanin natin si Carlo at kung paano binaliktad ng tadhana ang pangmamaliit sa kanya noon. Makalipas ang ilang taon, bago pa sumikat ang araw, gising na si Carlo. Sa bawat ingay ng mop na humahagod sa sahig ng ospital, ay sabay din ang pag-ikot ng kanyang mga pangarap. Isa siyang janitor sa provincial hospital, ngunit habang naglilinis ng mga kwarto, pinapangarap niyang balang araw ay siya naman ang magsusuot ng puting coat at magliligtas ng buhay. Ulila siya simula pagkabata at lumaki sa bahay ampunan. Pero hindi iyon naging hadlang para mangarap. Tuwing lunch break, habang nagpapahinga ang ibang janitor, si Carlo naman ay nagbabasa ng mga lumang medical books na pinulot lang niya sa basurahan ng ospital. Madalas siyang biruin at maliitin ang mga kasama. "Doktor? Ikaw? Panglinis ka nga lang ng sahig," sabi ng isa. Ngunit ang tanging sagot lang ni Carlo, "Baka isang araw, ako naman ang maglilinis ng sugat mo." Isang gabi, habang naglilinis siya sa lobby, napansin niya ang magandang dalagang si Andrea, anak ng kilalang chief surgeon ng ospital. Madalas itong bumibisita sa ama at laging magalang si Carlo rito. "Good evening, ma'am," bati ni Carlo. Ngumiti lang ito at tumango. Hindi niya namalayan, araw-araw na niyang inaabangan ang pagdating ng dalaga. Kahit pa alam niyang imposible siyang mapansin nito. Hanggang isang araw, naglakas loob siyang lumapit. "Hi, Andrea," bati niya sa dalaga. "Pwede ba kitang ligawan?" Tanong niya kay Andre na kinakabahan. Napatingin lang si Andrea, bahagyang natawa. "Ha? Joke ba yan? Janitor ka lang, Carlo." Kasabay nito ay narinig niya ang pang-aasar ng pinsan niyang si Tristan, anak ng tita niyang matapobre na kasalukuyan nandoon rin. "Janitor na nangangarap, aba, bago yan ah!" Sabay tawa ng mga kasama. Nasaktan man siya, pinili niyang manahimik at umiyak sa isang sulok. Ngunit sa puso niya, nangako siyang babalik bilang ibang tao. Kung nagustuhan mo ang kwento hanggang dito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong kwentong nagbibigay inspirasyon. Pagkalipas ng ilang taon, sinabay ni Carlo ang pagtatrabaho at pag-aaral. Nag-ipon siya mula sa pagiging janitor, naging working student. Minsan wala nang tulog sa pag-sideline ng mga iba't ibang trabaho at sa tulong ng mga scholarship, natapos niya ang pre-med. Hindi madali, pero kinaya niya. Hanggang sa tuluyang makapagtapos ng medicine at makapasa sa board exam. Lumipas ang 10 taon. "Uy, Andrea, bukas na ang alumni homecoming natin ha?" Paalala ni Chloe, ang matalik niyang kaibigan. "Balita ko, pupunta si Carlo, yung dating janitor na niligawan ka noon." Napahinto si Andrea. Matagal na niyang hindi naririnig ang pangalang yon. Minsan pa niyang inisip, ano na kayang nangyari sa lalaking iyon? Siguro nagtatrabaho pa rin bilang janitor o baka nag-migrate na. Wala namang janitor na umaasenso, di ba? Pabirong sabi ni Chloe, sabay tawa. Hindi sumagot si Andrea, pero sa loob-loob niya, may kirot. Kinabukasan, sa alumni nagulat siya nang marinig ng host, "Ladies and gentlemen, let's welcome our special guest, the world-renowned cardiothoracic surgeon, Dr. Carlo Santos." Nanlaki ang mata ni Andrea. Hindi siya makapaniwala. Isang lalaki sa itim na suit, matangkad, makisig, at puno ng kumpiyansa ang naglakad papunta sa entablado. "Iyon si Carlo?" Mahina niyang sabi. Ngumiti lang ito, tumingin sa kanya sandali bago nagpatuloy sa talumpati. "Maraming nagsabi noon na hanggang janitor lang daw ako. Pero natutunan kong walang mababa o mataas na trabaho. Basta may pangarap ka,
Walang imposibleng marating. Pagkatapos ng event, nagkita silang muli. Walang salita, pero sapat na ang tinginan para muling buksan ang mga alaala ng nakaraan. Lumipas ang ilang linggo. Maagang nagising si Andrea nang marinig ang tinig ng kanyang ama. "Anak, sumama ka sa akin. Maglalaro tayo ng tennis." Pagdating nila sa club, nagulat siya nang makita kung sino ang hinihintay ng ama. Si Carlo, suot ang tennis outfit, hawak ang raketa at may ngiti sa labi. "Carlo, matagal na kitang hindi nakikita Bati ng ama. "Good morning po, Doc. Salamat at naimbitahan ninyo akong maglaro." Sagot ni Carlo. Napalunok si Andrea. Hindi niya akalain na ito pala ang kalaro nila. Habang naglalaro ang dalawa, napansin niya kung gaano kahusay si Carlo sa court. Maliksi, kalmado, at parang walang kinabahan. "Wow, he's really changed," bulong niya sa sarili. Nang matapos ang set, tumawag ang kanyang ama. "Anak, gusto mong sumali sa next round? Si Carlo ang magiging doubles partner mo." Halos hindi siya makapagsalita. Ngunit tumango si Carlo, sabay sabing, "Kaya natin to, partner." Habang naglalaro, paulit-ulit na nagbabalik sa isip ni Andrea ang mga panahong pinahiya niya ang binata. At ngayon, narito ito. Hindi na ang janitor na pinagtawanan nila noon, kundi ang doktor na hinahangaan ng marami. Pagkatapos noon, naglakad silang dalawa sa garden ng club. Tahimik sa paligid, tanging hampas ng hangin sa mga dahon ng maririnig. "Carlo," mahina ang tinig ni Andrea. "Pasensya na sa lahat ng ginawa ko noon. Hindi ko alam na ganun kita nasaktan. Ang yabang ko at ngayon ko lang na-realize kung gaano ako kasamang babae noon." Ngumiti lang si Carlo. "Matagal ko nang pinatawad ang lahat, Andrea. Hindi ko na rin hiniling na balikan ang nakaraan. Ang mahalaga, natupad ko ang pangarap ko." Napayuko si Andrea, ramdam ang bigat ng pagsisisi. Sana ako rin. Natutong maging mabuting tao noon pa lang. Pinagsisisihan ko ang lahat. Tumingin si Carlo sa kanya. Seryoso ngunit may lambing sa mata. "Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, marunong tayong tumanggap ng pagkakamali at humingi ng tawad." Tahimik silang pareho sa loob ng ilang segundo. Hanggang sa ngumiti si Carlo at marahang nagsalita. "Andrea, alam mo, kahit nasaktan mo ako noon, hindi ko maalis sa puso ko na mahal kita. Kaya kung papayag ka, gusto kong subukang muli." Nang marinig iyon, napahagulhol si Andrea. Hindi niya inasahan na sa kabila ng lahat ng ginawa niya, si Carlo pa rin ang unang nag-abot ng kapatawaran at pagmamahal. "Carlo," nanginginig ang boses niya. "Salamat. Salamat dahil kahit kailan, hindi mo ako tinrato base sa mga pagkakamali ko." Ngumiti si Carlo at marahang hinawakan ang kamay niya. "Baka ito na yung pagkakataon para simulan natin ulit. Hindi bilang janitor at anak ng chief surgeon, kundi bilang dalawang taong natutong magmahal ng totoo." At doon, nagsimula muli ang isang kwento ng pag-ibig na minsang winasak ng pagmamaliit, ngunit binuo ng kapatawaran at tunay na pagmamahal. Mula sa dating janitor ng ospital hanggang sa maging isa sa pinakakilalang doktor ng bansa, pinatunayan ni Carlo na walang imposibleng marating ng taong may pangarap at pusong marunong magmahal, kahit sa kabila ng sakit at pagkakamali. Anong masasabi mo sa kwento ni Carlo at Andrea? Naniniwala ka rin bang kayang magbago ang isang tao dahil sa pag-ibig at pangarap? I-comment mo sa ibaba ang iyong opinyon. Gusto naming marinig ang kwento mo. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-share ito para mas marami pa tayong ma-inspire.